Dinala lang ng Ukraine ang digmaan mismo sa puso ng Russia. Tinamaan ng matindi ang Moscow sa isa sa pinakamalalaking pag-atake sa kabisera ng bansa mula nang magsimula ang labanan. Kahit napapalibutan ng Kremlin ng radar at depensa sa himpapawid ang lungsod, mukhang nabigla pa rin sila sa ataking ito. Kasama pa ang sunod-sunod na pagsabog sa paligid ng lungsod at makakapal na usok na nakunan pa sa kamera. Malinaw na patunay ito na nananalo na ang Ukraine at wala ng kontrol si Vladimir Putin sa sarili niyang himpapawid. Nangyari ang insidente noong gabi ng Oktubre 26 hanggang madaling araw ng Oktubre 27 kung saan dagsa-dagsang mga drone ng Ukraine ang tumawid sa hangganan at dumiretso patungong rehiyon ng Moscow at ilang iba pang rehiyon sa kanlurang bahagi ng Russia. Ayon sa Russian Defense Ministry, nasabat nila ang 173 drone kabilang ang 40 sa Moscow region. Ayon sa ministeryo, 34 sa mga drone ay papunta sa kabisera ng umano'y napabagsak. Kasama ang ilang iba pang rehiyon tulad ng Kaluga, Bryansk at Tula na tinarget din. 47 unmanned aerial vehicle ang pinalipad sa ibabaw ng Bryansk region, 42 sa Kaluga region, 40 sa Moscow region kabilang na ang 34 unmanned aerial vehicle na papunta sa Moscow, 32 sa Tula region, 10 sa Kursk region, 7 sa Oryol region, 4 sa Rostov region, 4 sa Voronezh region, 2 sa Orenburg region, 2 sa Tambov region, 1 sa Belgorod region, 1 sa Lipetsk region at 1 sa Samara region. Kinumpirma ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin na maraming Ukrainian drone ang tumarget sa kabisera. Nag-post siya online buong gabi. Sinabing napigilan ng air defense ng lungsod ang lahat ng banta. Nagbabala siya sa panganib ng bumabagsak na debris at hinikayat ang mga residente na manatili sa bahay. Samantala, 2 sa 4 na pangunahing paliparan ng Moscow, Domodedovo at Tchaikovsky, ay pansamantalang itinigil ang operasyon dahil sa banta ng drone activity sa rehiyon. Walang malaking pinsala sa Moscow at agad ipinahayag ng Kremlin na napabagsak nila ang mga drone ng Kiev. Gayunpaman, gaya ng alam natin sa nakaraan, madalas hindi tapat sa katotohanan ang mga opisyal ng Russia. Masayang binabago ng Russia ang kwento at estadistika para sa sarili nitong layunin. Tinatago ang ayaw ipaalam sa publiko. Ngunit sa panahon ng internet, lumalabas pa rin ang katotohanan at ang mga Russian social media site ay agad na puno ng mga panic na post mula sa mga residente ng Moscow, kasama ang mga larawan at video na nagpapakita ng makapal na ulap ng usok na tumataas sa kalangitan ng lungsod. Iniulat din ng mga lokal ang ilang malalakas na pagsabog na yumanig sa mga kalsada ng lungsod dahil may 22 milyon ang nakatira sa metropolitan area ng Moscow. Hindi matukoy kung ilan sa mga residente ang nagpalipas ng gabi ng Oktubre, 26 sa pagkabigla at takot. Naramdaman nila ang kaunting hirap ng mga inosenteng sibilyan sa Kiev at ibang lungsod ng Ukraine tuwing gabi habang bumabagsak ang malalaking grupo ng drone at sunod-sunod na mga misil ng Russia sa kanilang mga tahanan at mga kalapit na gusali. Sabi ng mga channel ng Russia, tinamaan ng drone ng Ukraine ang isang mataas na gusali. Gayunpaman, may mga analyst din na nagsabi na maaaring ito ay resulta ng pagkakamali ng isa sa sariling air defense system ng Russia na mali ang tinarget at aksidenteng pinaputukan ang sarili nilang gusali. Bagamat mukhang nakakatawa, hindi ito unang beses nagkamali ng ganito ang air defense ng Russia. Noong unang Oktubre, nagkaroon ulit ng malubhang insidente ng friendly fire kamakailan lang. Isa sa mga Panzer S-1 air defense system ng Russia ang nagpakawala ng missile na layuning saluhin ang mga drone ng Ukraine sa lugar. Sa kasamaang palad para sa Russia, hindi tinamaan ng missile ang target nito at sa halip ay nakunan pa ng kamera habang lumilipad sa ere bago bumagsak sa isang gusali ng apartment na nagdulot ng isang malaking pagsabog na pansamantalang nagliwanag sa gabi bago lumabas ang makakapal na usok mula sa gusali. Noong 2023, isang Russian Su-34 fighter jet ang aksidenteng naghulog ng bomba sa Belgorod, Russia, 25 milya mula sa hangganan ng Ukraine. 3 tao ang nasugatan at ilang bahay at sasakyan ang nasira sa sumunod na pagsabog. May kasaysayan talaga ang Russia sa aksidenteng pagtama sa sarili nilang tao
at infrastruktura. At sa isang lungsod tulad ng Moscow, na napakasiksik ng populasyon at napapalibutan ng napakaraming matataas na gusali, hindi na nakakagulat kung ang air defense missile ay magmintis at tumama sa kalapit na gusali. Kahit sinabi ng Kremlin na napigilan nila ang pag-atake, malinaw na may ilang bahagi ng lungsod na napinsala. Nagawang matunton ng mga reporter mula sa Astra Independent News Agency ang eksaktong lokasyon kung saan tumataas ang makakapal na usok sa himpapawid. Kita ang usok malapit sa baryo ng Kominarka sa Moscow matapos ang mga pagsabog. Geolocate din ng Astra ang mga larawan mula sa mga saksi. Noong Oktubre 27 ng gabi, may drone na bumagsak sa rehiyon ng Moscow ayon sa alkalde. Iniulat ng mga residente ang pagsabog sa ilang lungsod sa rehiyon ng Moscow, pati na sa Moscow. Sa Kominaka, Moscow, nakita ang usok matapos ang pagsabog ayon sa mga larawan ng mga saksi. Geolocate Astra. Totoong kinunan ang video sa Kominaka, kung saan may usok sa kakahuyan, malapit sa Prayoktorovany Drive. Nakuha rin ng Astra ang ebidensya ng sunog sa ibang bahagi ng rehiyon ng Moscow. Nasunog ang isang oil depot sa Sepokhov, Moscow region. Apoy ay napuksa, pero di pa tiyak ang sanhi. Noong gabi ng Oktubre 26 sumiklab ang sunog sa lugar ng Sepokhov Oil Depot sa Novoselsky Street. Ayon sa pagsusuri ng Astra sa mga kuha ng mga saksi. Ayon sa administrasyon ng lungsod ng Sepokhov, isang walang lamang fuel tanker ang nasunog ngunit agad na apula ang apoy at walang naiulat na sanhi. Bagaman di opisyal na konektado ang sunog sa drone attack, malaki ang posibilidad lalo na't fuel tanker ang nasunog. Ginawa na ng Ukraine na isang nakagawian nitong mga nakaraang linggo at buwan ang pagtutok sa mga lokasyon at infrastruktura na may kaugnayan sa fuel at langis sa kanilang malalayong drone attack laban sa Russia. Muling minamaliit ng lokal na opisyal ang insidente. Sinasabing agad na apula ang apoy at walang laman ang tanker noong inatake. Gayunpaman, tulad ng lahat ng opisyal na ulat mula sa Russia, inirerekomenda na magdahan-dahan sa pagtanggap nito at huwag agad maniwala. Madalas magsinungaling ang Kremlin kaya sinusunod lang nila ang sarili nilang agenda. May mga katulad na insidente rin sa ibang rehiyon na iniulat ng Astra at iba pang news outlet. Sa sinakop na Luhansk, halimbawa, matagumpay na tinamaan ng mga armadong puwersa ng Ukraine hindi lang isa, kundi 2 oil depot. Ayon sa kumpirmasyon ng mga lokal na awtoridad ng mananakop, nasira ng pag-atake ang mga gusaling administratibo at ilang fuel truck at tanker. Agad na inilikas ang mga empleyado at walang nasaktan. Ayon kay Andrei Aliseyev, Deputy Minister ng Fuel, Energy at Coal Industry ng Luhansk People's Republic. Sa Kursk, Russia, may sunog malapit sa substation. Inatake rin ngayong gabi ng Ukrainian drone ang Rilsk. Nasunog ang mga panlabas na gusali ng bahay malapit sa substasyon dahil sa pag-atake. Sinabi ni Gobernador ng rehiyon ng Kursk, Alexander Kinstein, na naapula ng mga bumbero ang sunog. Ang Bryansk region, sa hilaga ng Ukraine at katabi ng Belarus, ay madalas tamaan ng missile at drone attacks ng Ukraine. Ayon sa ulat ng Astra, tinamaan ang isang minibus na nagdulot ng isang patay at ilang sugatan. Napatay ang driver ng minibus dahil sa pag-atake ng isang kamikaze drone sa isang umaandar na minibus sa baryo ng Pogar sa distrito ng Pogarsky. Iniulat ito ni Gobernador Alexander Bogomaz ng Bryansk. 5 pasahero ang nasugatan at agad dinala sa ospital. Dagdag pa niya, dahil halos eksklusibong nakatuon ang Ukraine sa mga target militar o mahahalagang infrastruktura kapag umaatake sa Russia. Ang insidente ng minibus ay tila isang anomalya. Posibleng hindi buo ang kwento ng mga opisyal ng Russia o aksidenteng tinamaan ang minibus. Sa alinmang paraan, hindi pa nagbibigay ng komento ang Kiev tungkol sa insidenteng ito, pero tila halos lahat ng kanilang drone ay nakatutok sa mga pasilidad militar o mahahalagang infrastruktura. Sa katunayan, mas maaga noong ika-26 ng Oktubre, namataan ang mga drone ng Ukraine sa ilang mga paliparang militar sa buong Rusya, kabilang na ang isa sa rehiyon ng Moscow. Si Andriy Kovalenko, pinuno ng Center for Countering Disinformation at ng Russian media, ay nagkumpirma sa presensya ng mga drone ng Kyiv sa mga lugar na ito at isinulat niya ito online. Sa rehiyon ng Moscow at iba pang mga rehiyon ng Rusya, ang mga paliparang militar ay inaatake. Ayon sa ulat ng Russian media, tinarget umano ng Ukrainian strike drone ang isang paliparan na may mga eroplanong Ruso gaya ng Tupolev
160 Tupolev, 75 ms at Tupolev, 22 M3 mga strategic bomber. Hindi malinaw sa mga ulat kung anong paliparan ang inaatake batay sa impormasyong nailabas. Dagdag pa rito, dahil kakaunti lang ang mga military airfield sa rehiyon ng Moscow, malamang na naganap ang insidenteng ito sa Chukolovsky Airfield o sa Kubinka Airfield o maaring pareho. Iniulat din ang mga pagsabog noong Oktubre 26 sa Shaikovka Airfield at Kaluga Airport sa rehiyon ng Kaluga, timog kanluran ng Moscow. Iniulat na ang Shaikovka ang tahanan ng ilang Tupolev, 22 M3 na bomber plane, habang malamang na may iba pang military aircraft na naroroon din sa Kaluga Airport. Wala pang karagdagang detalye na inilalabas tungkol sa kung anong pinsala, kung meron man, ang nangyari sa mga eroplano sa mga lugar na ito. Konektado ito sa matagal ng kampanya ng Ukraine laban sa mga paliparan at base militar ng Russia. Nagsimula ito noong Operation Spiderweb noong Hunyo 1, 2025 ng 4 na paliparan ang sabay na tinarget ng drone ng Ukraine at maraming sasakyang panghimpapawid ang nasira sa loob ng isang araw. Gayon din, noong Oktubre 26 muling nagsagawa ng matagumpay na pag-atake ang mga puwersa ng Ukraine. Sa pagkakataong ito ay sa rehiyon ng Belgorod ng Russia. Ang mga puwersa ng Russia ay nakagawa ng medyo malaking pag-usad nitong mga nakaraang araw sa kanilang pagsisikap na sakupin ang lungsod ng Ukraine na Vovchansk, na nasa tapat lang ng hangganan mula sa Belgorod. Nagpaliwanag online ang ika-16 na Army Corps ng sandatahang lakas ng Ukraine tungkol sa sitwasyon. Sinubukan ng kalaban samantalahin ang pagkakataon. Dahil sa matinding tagtuyot at init, natuyo ang mga ilog ng Seversky, Donetsk at Vovcha, kaya naging mas madali ang lohistika para sa kalaban. Kasabay nito, naipon na ang reserba at sapat pa ang dahon sa mga puno. Sa kabuuan, nagdulot ito ng biglaang pagtaas ng aktibidad sa direksyon ng Vovchansk. Bilang resulta, tila kumpiyansa ang mga tropa ng Kremlin na magkakaroon sila ng matinding tagumpay sa lugar na iyon, at si Vladimir Putin mismo ay naiulat na naipaalam noong Oktubre 26 na nasakop na ng kanyang mga puwersa ang humigit kumulang 70% ng lungsod ng Vovchansk. Sa malas para sa mga tropang Ruso, may perpektong kontra-operasyon ang puwersa ng Ukraine. Noong gabi ng Oktubre 26, inatake nila gamit ang drone ang Belgorod Dam na agad nagdulot ng pagtagas ng tubig. Binaha ang mga lungga ng Ruso. Pinutol ang ilang unit mula sa supply line at nailagay sa panganib ang ilang tropa ng Kremlin na matangay ng tubig. Si Robert Madyarbrovdy, commander ng puwersa ng Unmanned Systems ng sandatahang lakas ng Ukraine sa ika-16 na Army Corps, ay nagbahagi ng balita at mga video ng pag-atake sa dam online. Bumigay ang Belgorod Reservoir ngayong araw at bumaba ng 100 sentimetro ang tubig mula ng tamaan. Ang pag-atake ay isinagawa ng mga ibon mula sa unang sentro ng Unmanned Systems Forces na binuo ng ika-14 na Unmanned Systems Forces Regiment. Dahil sa pag-atake, mas mataas na ang tsansa ng Ukraine na mapalakas ang posisyon nila sa Vovchansk. Malamang mas mahirapan ang tropang Ruso sumulong at sakupin ang target nilang teritoryo nitong mga nakaraang panahon. Sa kabuuan, naging malakas ang araw ng Oktubre 26 pagdating sa mga opensibang galaw ng Ukraine. Nagtagumpay ang sandatahang lakas, lalo na ang drone operators. Natamaan ang ilang rehiyon sa paligid ng Rusya at mga okupadong teritoryo gaya ng Luhansk. Nagdulot ito ng matinding pinsala, kabilang ang sunog at pagsabog sa maraming lugar. Ayon sa pinakahuling datos at ulat, hindi naman nagtamo ng malaking pinsala ang Moscow. Ang mismong katotohanan na kayang magpadala ng Kyiv ng 2 dosenang drone sa himpapawid ng kabisera ng Rusya ay isang malaking bagay. Palatandaan ito ng pag-usad ng sandatahang lakas ng Ukraine. Nang magsimula ang digmaan, mahigit 3.5 taon na ang nakalipas, ang Kyiv ay lubos at eksklusibong nakatuon sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Ipinagtatanggol nila ang kanilang depensa laban sa sunod-sunod na atake at pambobomba ng Russia. Walang panahon para magplano ng kontra-atake, lalo na laban sa Moscow, sentro ng kultura, pamahalaan, at lipunan ng Russia. Ngayon nagbago na ang mga bagay. Pinalakas ng Ukraine ang depensa at nahanap ang oras, yaman, at pagkakataon para gumanti sa kalaban. Sunod-sunod nilang matagumpay na inatake hindi lang ang mga sinakop na rehiyon, kundi pati sa loob ng Russia, daan-daang milya mula sa hangganan. Sa ganitong paraan, dinadala ng puwersa ng Kiev ang digmaan sa mga mamamayang Ruso at kay Vladimir Putin. Sa loob ng maraming taon,
Maraming Ruso ang nakakakita sa digmaan bilang isang malayong labanan na wala namang direktang kapansin-pansing epekto sa kanilang mga buhay. Lalo na itong totoo para sa marami sa mga nakatira sa Moscow, ang pinakamayamang lungsod sa Russia, kung saan mas mataas ang kalidad ng buhay kumpara sa karamihan ng ibang bayan at lungsod sa buong bansa. Doon, pinapayagan ang mga karaniwang tao at mga elite ng Russia na ipagpatuloy ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Tinatamasa ang mga ginhawa at luho na iniaalok ng lungsod. Pakiramdam nila ay malayo sila sa magulong at duguang labanan sa Donetsk, Luhansk, at iba pang okupadong teritoryo sa frontline. Hindi inakala ng marami na makakakita sila ng mga drone ng Ukraine na lumilipad o nagbubuga ng apoy sa kanilang kabisera. Pero nagsisimula ng magbago ang lahat ng iyan habang patuloy na tinutulak ng Kyiv ang mga hangganan at nagbubukas ng panibagong yugto gamit ang kanilang malalalim na drone strike. Ngayon, kahit ang mga mamamayan ng Moscow na itinuturing na pinakaligtas na kuta ng Rusya ay magsisimula ng magdalawang isip na lumabas ng kanilang mga bahay tuwing gabi. Kakabahan sila at titingin sa langit tuwing makaririnig ng kahit mahinang ugong, natatakot sa posibleng paparating na drone ng Ukranya. Sinusuri nila ang cellphone at social media para sa balita at update sa posibleng pag-atake o utos ng paglikas. Unti-unti maaapektuhan ang kanilang buhay at pag-iisip. Iyan ang inaasahan ng Ukranya. Dahil kapag nagsasagawa ng ganitong uri ng pag-atake ang Kyiv, hindi lang ito umaasa na makapagdulot ng malaking pinsala, magsimula ng malalaking sunog at magpasabog ng mapaminsalang pagsabog. Sa halip, isa sa mga pangunahing layunin nito ay ipadama at ipakita sa mga mamamayang Ruso ang epekto ng digmaan mismo. Maaari nitong baguhin ang opinyon ng publiko na nagtutulak sa marami na kondenahin si Putin at manawagan ng pagtatapos ng digmaan. Tuluyan na! Nagsisimula na itong mangyari ngayon. Ayon sa isang bagong survey sa Russia na isinagawa ng Levada Center, ang suporta para sa digmaan ay bumaba na sa pinakamababang antas. Sa ngayon, 27% lang ng mga tao ang naniniwalang dapat ipagpatuloy ang labanan, habang 66% ng mga Russian ang naniniwalang matagal nang dapat magkaroon ng mapayapang negosasyon at kasunduan sa tigil putukan. Dumarami ang mga Russian na ramdam ang epekto ng digmaan sa buhay nila. 22% ang nagsabing malaki ang epekto ng labanan sa kanila or sa mahal nila sa buhay. At 58% ang nagsabing kahit paano naapektuhan sila. May nawalan ng kaibigan o pamilya dahil sa labanan, habang ang iba ay naghirap ang kalayaan at pinansya dahil sa mga parusa at restriksyon ng digmaan. Kapag patuloy lumitaw ang drone ng Ukraine sa mga rehiyon at lungsod ng Russia, siguradong tataas pa ang bilang nito sa mga susunod na linggo at buwan. Mas maraming mga Ruso ang makakaramdam na direktang naaapektuhan ang kanilang buhay ng digmaan. Mas marami ang matatakot na lumabas ng kanilang mga tahanan at gawin ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Mas marami ang mag-aalala na baka sila ay mamobilisa at ipadala upang lumaban sa harapan kahit labag sa kanilang kagustuhan. At mas marami ang makakaramdam ng lumalaking galit at sama ng loob para sa nag-iisang tao na nagsimula ng lahat ng kaguluhang ito at sa nag-iisang tao na hanggang ngayon ay may kapangyarihang itigil ito. Si Vladimir Putin mismo. Di man gaanong iniintindi ni Putin ang karaniwang Ruso, mahalaga sa kanya ang kapangyarihan. At alam niyang kailangan niyang panatilihin ang malaking bahagi ng populasyon na kakampi niya upang mapanatili ang kanyang makapangyarihang posisyon. Ngunit humihina na ang pambansang damdamin habang bumabagsak ang ekonomiya at napapagod ang milyon-milyong Ruso sa tila walang katapusang digmaan. At ngayon, mismong ang Moscow ay nasa panganib na. Usok ang bumabalot sa kalangitan ng lungsod at mga pickup truck na puno ng mga armadong guwardiya na nakatutok ang mga baril sa ere. Sa labas ng Kremlin, hindi pa naging ganito kahina ang Pangulo ng Rusya nang magsalita si Kalihim General ng NATO na si Mark Rutte sa London noong nakaraang linggo. Nagpakita ang kanyang pahayag ng malaking pagbabago sa pananaw ng kanluran sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Anya, nauubusan na ng pera, sundalo, at ideya ang Rusya ni Vladimir Putin. Hindi lang ito tungkol sa geopolitika o optimismo, kundi isang maikling pagsusuri sa mabagal pero tuloy-tuloy na paghina ng kapangyarihang militar at geopolitikal ng Rusya. Sa simula ng digmaan, may sapat na tao, yaman, at kakayahang industrial ang Rusya para lusubin ang Ukraine. Kahit nabigo ang mga unang estratehiya, tinitingnan pa rin ang Rusya bilang de facto panalo sa digmaan. Pag-ubos ng lakas, ang naging takbo ng labanan pagpasok ng 2023. Pero ngayon,
Hindi na sigurado ang NATO sa pagtatasa na iyon. Habang ang labanan, dumarating na ang mga ulat na nagpapakita ng lalong desperadong hakbang ng Russia na unti-unting nilalamon ito ng digmaan sa Ukraine. Ang pangunahing ebidensya ay ang mga tagumpay ng Ukraine sa labanan nitong mga nakaraang buwan. Kapansin-pansin, nabigo na naman ang mga puwersa ng Russia na sakupin ang lungsod ng Pokrovsk ngayong taon. Napilitang umatras ng ilang milya mula sa hangganan ng lungsod, kung saan sila ay binomba ng artillerya. Ang sentrong logistical sa silangang Donbas, na ilang buwan nang tinatangkang sakupin ng Moscow sa madugong pag-atake, ay naging simbolo ng kabiguan ng Russia ngayong tag-init. Noong Setyembre 2025 iniulat ng Telegraph na may mga sundalong Ruso na may human immunodeficiency virus hepatitis at iba pang sakit na nakita sa paligid ng Pokrovsk. Isipin mo muna yan. Bumuo ang militar ni Putin ng mga unit na binubuo ng mga sundalong may mga posibleng nakamamatay na sakit at ipinadala sila sa labanan. Ang mga sundalong ito ay may suot na armband na nagsasaad na sila ay may dalang mga sakit na maaaring magbanta sa buhay. Desperadong tangka para lumikha ng moral at psikolohikal na presyon sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Kinumpirma ni Dmytro Shmailo, Executive Director ng Ukrainian Security and Cooperation Center, na kasali ang mga unit na ito sa labanan sa pinakamainit na bahagi ng Pokrovsk. Kung ganito na ang ginagawa ng Moscow para mapanatili ang operasyon, ibig sabihin, ubos na talaga ang kanilang militar. Ang nangyayari sa Pokrovsk ay sumasalamin sa mas malaking opensiba ng Russia ngayong tag-init. Tinatayang 16,000 sundalong Ruso ang napapatay o nasugatan sa paligid ng lungsod mula pa noong huling bahagi ng Agosto. Sa kabila ng pagpadala ng napakaraming puwersa sa lungsod, nakakamit ng mga puwersang Ruso ang mahahalagang tagumpay. Ngunit malamang na hindi ito nangangahulugan ng agarang pagbagsak ng depensa ng Ukraine sa lugar. Kahit na nagtagumpay ang mga puwersang Ruso na makalusot sa ilang bahagi, kung saan ilang maliliit na unit ng impanterya ng Ruso na may kabuuang humigit kumulang 200 sundalo ang nakaiwas sa mga linya ng depensa at nakapuwesto sa loob ng Pokrovsk. Naiulat na napigilan ng mga puwersang Ukrainian ang mga linya ng depensa at nagdulot ng malalaking kaswalti sa mga Ruso. Samantala, pinatunayan ng Ukraine na hindi lang sila depensiba dahil maraming ulat ng mga baryong nabawi mula Russia ang lumabas sa media nitong Agosto. Noong Oktubre, gumanti ang Ukraine at matagumpay na umatake ang ika-141 mekanisadong brigada sa rehiyon. Sa kabuuan, tinatayang nakabawi ang Ukraine ng kontrol sa humigit kumulang 20 baryo. Bagamat hindi kalakihan ang aktuwal na nadagdag na teritoryo, ang mahalaga ay ang prinsipyo. Pinatunayan ng Ukraine na hindi nito pababayaan ang mahalagang lungsod na ito at mayroon pa itong ilang estratehiya upang parusahan ang pabigla-biglang opensiba ng Russia. Ngunit bagamat ang Pokrovsk ang dahilan ng karamihan sa kasalukuyang problema ng Russia, ayon sa ilang ulat na halos 40% ng lahat ng labanan ay nangyayari doon. Ang tunay na pinagmumulan nito ay malayo sa mismong Ukraine. Maaaring sabihin na ang mga kabiguan ng Russia ay hindi maiiwasang nag-ugat mula sa doktrinang militar na hindi talaga angkop para sa makabagong digmaan at sa magkakaugnay na ugnayang geopolitikal at pang-ekonomiya. Ang problema ay nagsisimula sa pananaw ng Russia sa digmaan. Ang pagsalakay ni Putin ay hindi pinlano ng militar ng Russia, kundi ng Federal Security Service, ang serbisyong panseguridad ng Russia. Inasahan ni Putin na makokontrol niya ang Ukraine sa loob ng 10 araw. Imbes na full-scale na pagsalakay ng militar, pinlano ni Putin ang tinawag niyang espesyal na operasyong militar na pinamunuan ng mga serbisyong panseguridad ng Russia. Ipinakita na sa Moscow ang mga parada ng tao para sa tagumpay bago pa magsimula ang operasyon. Layunin nitong ipakita sa mundo ang tiwala ng Russia sa kanilang militar at geopolitikal na impluwensya. Hindi na ilabas ng bansa ang ekstrang pyesa para sa matagalang operasyon ng labanan. Mas nakakabahala pa, walang utos sa mga mapa ng mid-level na commander ng Russia para umatake. Sa halip, nagdesisyon silang magmarcha kahit walang kalabang makakasalubong na may 2 dahilan. Una, maling akala ng Federal Security Service na magpapatuloy ang korupsyon at pagtutol sa gobyerno ng Ukraine sa termino ni Zelensky dahil sa pabago-bagong panig ng Ukraine. Iniulat ng ilang Federal Security Service opisyal na maraming Ukrainians ang tatanggap ng mga opisyal at militar ng Russia ng bukas palad. Sa ganung paraan, maaaring gamitin ng Russia ang parehong estratehiya na ginamit nila noong inangkin nila ang Crimea mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Ngayon, alam na natin na hindi inisip ng Russia
ang laki ng galit na dulot ng pag-angkin at malamig na labanan. Pangalawa, ang huling malaking labanan ng Russia ay noong dekada 1980 pa. Nang sila ang namumuno sa ikalawang daigdig, may suporta pa sila noon mula sa rehimeng Soviet para sa industriya at militar, bago buwagin ng Union. Ang tagumpay ng Russia sa Georgia noong 2008 sa isang matagalang labanan na kaunti lang ang kinakailangang tropa ay nagresulta sa tuluyang pagbuwag ng mga pambansang pagsisikap sa mobilisasyon at mga daluyan ng supply. Ayon sa Institut Français de Relations Internationales, ito ang dahilan kaya nakabatay ang estratehiya ng Russia sa mga haka-hakang estratehiko. Malinaw na ito ngayon. Sa mga unang buwan ng digmaan, walang alternatibong plano ang Russia nang dumating ang totoong sitwasyon. Pinakamalinaw na halimbawa ay sa paliparan ng Hostomel, ilang milya mula sa Kiev. Ang operasyong ito sana ang tanging malakihang operasyon ng Russia sa Ukraine. Ang plano ay sakupin ang paliparan, magpadala ng mga karagdagang tropa sa pamamagitan ng himpapawid direkta sa rehiyon ng kabisera ng Ukraine at magmarcha papuntang Kiev bago makapag-react ang Ukraine. Sa halip, nauwi agad ito sa sakuna. Nagpadala ang Russia ng 200-300 espesyal na operatiba sakay ng 34 na helicopter mula Belarus. Sa panig ng Ukraine, humigit kumulang 200 na conscript mula sa ika-4 na Rapid Reaction Brigade ng Ukraine ang nakabase sa paliparan at nagtayo ng mga posisyon para sa depensa. May dala silang maliliit na armas, Soviet-era anti-aircraft missile, at kontra-tangke na sandata. Napabagsak ng Ukraine ang 452 at isa Mi-28 helicopter dahilan ng pagkaabala sa pag-atake ng Russia. Nagbigay ito sa kanila ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang laban. Mas mahalaga, alam na ng Ukraine ang estratehiya, kaya pinuno nila ng sasakyan at bumagsak na eroplano ang airstrip para hindi magamit sa paglapag ng dagdag na puwersa. Sa unang senyales ng laban, iniwan ng Russia ang iba pa nilang plano. Namataan ang 18 Ilyushin, 76 transport plane na may sakay na 1,000 sundalo na umalis mula Pskov. Wala namang dumating na dagdag tropa sa paliparan. Malamang ibinalik sila sa Russia o Belarus. Ipinakita ng taktikang ito ang malalalim na suliraning estruktural sa pananaw ng Russia sa digmaan. Ang militar ng Russia ay may suliraning panghenerasyon mula sa Soviet era, kasama ang pagtutol sa panlabas na pananaw at mabagal na pag-angkop ng doktrina sa modernong panahon at kagamitan. Hindi tulad ng mga puwersa ng NATO na isinasa institusyon ang mga aral mula sa labanan, ang Russia ay umaasa sa mga nakatakdang senaryo sa digmaang ubusan, inuulit ang mga lumang modelo at umaasa sa inaasahang malawakang mobilisasyon kaysa sa liksi ng galaw. Mayroong matagal ng kakulangan sa pag-unlad ng hanay ng mga non-commissioned officer ng Russia na nagdudulot ng mahinang ugnayan sa pagitan ng mga nakatataas na opisyal na gumagawa ng mga taktika at ng mga sundalo sa harapan, kaya hindi nila natutupad ang mga ito. Bukod pa rito, ang mga nakasanayang estratehiya ng Russia para sa digmaan ay inakalang magkakaroon sila ng kalamangan sa lupain sa isang depensibong digmaan laban sa NATO, kung saan gagamit ito ng kombinasyon ng mekanisadong infantry at suporta mula sa himpapawid upang hadlangan ang air superiority at pahinain ang kalaban ayon sa kanilang kagustuhan. Iniwan din ng mahigpit na top-down na istruktura ng pamumuno ng Russia ang mga mababang ranggong opisyal na hindi makagawa ng sariling mga taktikal na desisyon. Dahil dito, nagiging hindi nababago ang mga operasyon ng Russia sa simula pa lang, na nangangahulugang kapag nagsimulang magkaproblema, wala nang paraan ang mga taktika ng Russia para makabawi sa biglaang pagbabago. Kaya, nang magsimula ang Russia ng opensibang digmaan sa Ukraine, ginawa nila ito ng hindi nakakamit ang air superiority dahil wala naman silang istruktura ng militar at pagsasanay para magawa iyon sa simula pa lang. Dahil sa matibay na depensa ng Ukraine, hindi nagamit ng husto ng Russia ang air force nila hanggang sa lumaganap ang glide bomb noong 2024. Samantala, ang Ukraine ay nagsanay kasama ang mga puwersa ng NATO simula pa noong 2014, kaya nagkaroon sila ng maraming taon ng karanasan sa adaptive at maliliit na operasyon. Hindi kayang mag-adapt ng mga unit ng Russia kapag may hindi inaasahang paglaban o pagbabago sa labanan. Sa kabilang banda, ang mga puwersa ng Ukraine ay kayang mag-improvise, mag-innovate, at samantalahin ang pagiging predictable ng Russia. Pero may mas tusong problema pang nangyayari. 20 taon nang sinira ni Putin ang posibilidad ng tamang impormasyon o salungat na opinyon. Naniniwala si Putin na di lehitimo o malaya ang Ukraine kung wala ang Russia. Sinabi niya ito sa sikat niyang sanaysay na
tungkol sa makasaysayang pagkakaisa ng mga Ukrainian at Ruso noong Hulyo 2021 na tila nagbabadya ng pananakop. Pero mas mahalaga, sa nakalipas na 20 taon ginawa ni Putin ang lahat ng kanyang makakaya para buwagin ang anumang salungat na opinyon mula sa kanyang mga malalapit na tao at sa kanyang pamahalaan. Puro kapareho niya ng ideolohiya ang nakapaligid sa kanya o mga taong takot sumalungat kaya hindi nagpapakita. Nagresulta ito sa malaking kabiguan sa intelihensya na ngayon ay nagbibigay ng halos katang-isip na pagtatasa ang intelihensya ng Russia. Maingat na sinala ng Federal Security Service ang datos para mabuo ang larawang sumusuporta sa paniniwala ni Putin na madali niyang mapasok ang Ukraine. Samantala, ang intelihensya ng kanluran ay eksaktong alam kung ano ang binabalak ng Russia. Noong Nobyembre 2021, pumunta si CIA Director William Burns sa Moscow para balaan ang mga opisyal ng Russia laban sa pagsalakay. Noong Enero 2022, bumisita si Burns sa Kyiv para ipaalam kay Pangulong Volodymyr Zelensky ang United States intel sa nalalapit na pagsalakay ng Russia. Ang pagbabahagi ng impormasyong ito ay nakatulong sa Ukraine. Handa at naghihintay ang puwersa ng Ukraine sa planong pag-atake sa Hostomel Airport. Sinabi ng intelihensya ng Russia kay Putin, ang gusto niyang marinig, hindi ang dapat niyang malaman. Ang echo chamber ni Putin ay nagdudulot ng mas malalim na problema kaysa maling impormasyon sa digmaan. Kapag walang oposisyon, napipilitang sundin ng Russia ang mga utos na salungat sa interes nito. Malamang ay napaaga ang pag-atras ng Russia at naiwasan ang ekonomikong sakuna. Ang pag-amin ng kabiguan ay nangangahulugan ng pagsang-ayon na mali ang paunang pagsusuri na hindi matanggap ng sistema ni Putin. Nagdadala ito ng panganib na kawalang tatag sa pamahalaan ng Russia. Ang rehimen ni Putin ay nakadepende lang sa ilang daang mahahalagang tao sa militar, security service at mga oligarko. Ngayon, mahigpit ang kontrol ni Putin sa mga tao kaya wala silang mapapala at lahat ay mawawala kung lalaban sila sa kanya. Kung matakot ang mga tao para sa kanilang kaligtasan o kinabukasan habang tumatagal ang digmaan at lumalala ang ekonomiya, maaaring mabasag ang estruktura, maaaring matuklasan ng rehimen na. Sa pagtanggal ng pagtutol para mapanatili ang kontrol, napipigilan din nila ang pagbabago na mahalaga sa kanilang kaligtasan. At kapag nangyari iyon, maaaring magsimulang maniwala ang mga parehong tao na si Putin ay hindi na kumikilos para sa kanilang kapakanan, kahit ano pa ang idulot nito sa bansa bilang kabuuan. Pagkatapos, maaari nating makita si Putin na mapatalsik o mapalitan ng isang tao na kayang dalhin ang bansa sa ibang direksyon, o kahit magpakita ng ibang muka na pwedeng gamitin sa politika ng kanluran. Ang pagbabagong ito ng rehimen ay maaaring magmula sa halos pagkakalugmok ng ekonomiya ng Rusya dahil mismo sa digmaan. Inaasahang lalampas sa 8% ng gross domestic product ang gastusin ng Rusya sa depensa sa 2025 at 40% ito ng federal na paggasta. Isang record na huling nakita noong Cold War ng Unyong Soviet. Na Ukraine lang ang natutumbasan, tumatanggap ng bilyong dolyar mula sa NATO. Malaki ang itinaas nito mula sa 22% ng budget ng gobyerno na napunta sa militar bago ang digmaan. Nagawa ito ng Rusya sa pamamagitan ng reforma at pagtaas ng buwis. Para mapanatili ang ekonomiya sa digmaan, panandali ang hakbang lang ito na may mga lumalabas ng kahinaan. Hindi na malaki ang ambag ng industriya ng langis at gas ng Rusya sa ekonomiya. Umaabot sa 50% ng kita ang industriya bago ang digmaan. Hanggang 2024 patuloy na naglalaan ng pondo ang Rusya para iwasan ang parusa at palawakin ang export. Ngunit huminto na ang kalakalang iyon dahil mas mababa na ang presyo ng krudong langis na dinidikta ng China at India mula Rusya, habang lumilikha rin ng praktikal na duopoly sa mga legal na pag-export mula sa Rusya. Upang malampasan ito, ginamit ng Rusya ang kanilang shadow fleet para maghatid ng langis, gamit ang mga tanker patungo sa mga ikatlong partido, kabilang na ang ilang bansa sa Europa. Gayunpaman, mas mahigpit ng binabantayan ang mga bansang bumibili ng langis sa shadow fleet ng Rusya. Ang mga kasapi ng European Union na may access sa Baltic, kung saan naroroon ang mga pangunahing daungan ng pag-export ng langis ng Rusya, ay nagsimulang magpataw ng parusa sa mas maraming barko at pinipigilan ang Rusya na gamitin ang mga ito sa kanilang fleet. Kasabay nito, maaaring magdulot ng bagong pagbaba ng kita ang limitasyon ng European Union sa presyo ng langis ng Rusya. Pangalawa, halos buong focus ng militar at industriya ng Rusya ay ang pagsuporta sa kanilang digmaan. Ayon sa Jamestown Foundation, bumaba ng 70%
2% ang export ng armas mula 2,000 at 21 hanggang 2,000 at 24. Dahil dito, halos nawala ang kita ng Rusya mula sa bentahan ng armas sa mga kaalyado gaya ng Iran, Syria at India. Nagpatupad ang Rusya ng reforma na nagpapakita ng nalalapit na pagbagsak. Tinaasan ng bansa ang buwis sa kumpanya at kita sa 2,000 at 24 sa 2,000 at 25, posibleng dagdagan pa ang value-added tax sa mga produkto at serbisyo. Kasama sa 2,000 at 26 na plano, ang dagdag na buwis sa personal at corporate income, mas maraming tax brackets, at mas mababang revenue threshold para sa mga kumpanyang magbabayad ng buwis. Malaking itataas nito ang posibleng pagpasok ng pera mula sa sarili nitong mga mamamayan. Bagamat maganda itong pakinggan sa papel, ang resulta nito ay mas malaki ang buwis na ipapataw sa mga tao, habang mas kaunti naman ang mga trabahong magagamit para sa lahat. Habang patuloy na ginagamit ng Russian Military-Industrial Complex at kampanya ng pagre-recruit ang buwis ng mamamayan para sa mas mataas na sahod at pagsasara ng ibang industriya. Kahit ganoon, lalo pang pinipilit ng Estado ang military complex. Maraming kontratista ang pumapayag sa kontratang mababa ang presyo o nahaharap sa kasong kriminal kapag di natugunan ang di makatwirang hinihingi. Dahil dito, nakagawa si Putin ng ekonomiyang umaasa lang sa tuloy-tuloy na digmaan. Kapag may kapayapaan, mahahayag ang matinding problemang pang-ekonomiya at demograpiko ng Russia at mapipilitan ang gobyerno na harapin ang malalaking suliraning panlipunan na sila rin ang nagdulot. Pero kahit ang mga pagsisikap na ito ay hindi rin gumagana, ang lumulubong ekonomiya ng Russia ay napilitang tanggapin ni Putin na kailangan niyang bawasan ang paggastos sa militar. Ayon sa bagong pagtataya, bababa ng 63 bilyon ang 2,000 at 26 na budget kumpara sa 2,000 at 25, hindi pa kasama ang posibleng epekto ng implasyon. Habang humihina ang makinarya ng digmaan ng Russia, naging gulugod ng paglaban ng Ukraine ang Europa na posibleng magbago sa geopolitikal na tanawin. Ang koalisyon ng mga handa, ang unang pangunahing pagbabago sa patakaran ng seguridad ng Europa. Iminungkahi ng Pransya at ng nagkakaisang kaharian noong Pebrero 2025. Sa kasalukuyan, binubuo ang koalisyon ng tatlong bansa, kung saan isa ang United States sa mga pangunahing wala sa listahan. Mas particular, nag-ugat ang koalisyon mula sa unti-unting paglayo ng United States, sigalot ng Russia at Ukraine matapos magsimula ang ikalawang termino ni Trump sa 2025. Noong Hulyo, pinagtibay muli ng koalisyon ang kasunduan na magbigay ng hindi bababa sa 40 bilyong euro na suportang militar sa Ukraine sa 2025 kapareho ng pangako ng NATO noong 2024. Prioridad ang pagpapalakas ng air defense ng Ukraine at nagkasundo ang mga leader na magbigay ng dagdag na suporta para mapigilan ang malalaking drone attack ng Russia at madagdagan ang pondo sa paggawa ng drone interceptor. Naging mekanismo ng pagpopondo ang koalisyon. Noong Oktubre, nagkasundo ang koalisyon na higpitan ang parusa sa Russia at pilitin itong magbayad ng danyos. At kahit direktang dagdagan ang presyur militar sa Russia at tiyakin ang seguridad ng Ukraine matapos ang digmaan. Pinakamahalaga, binabasag na ng Europa ang dating pagdepende sa enerhiya mula Russia. Sa loob ng dekada, nagbigay ng lakas sa pulisya ng Europa ang gas at langis mula Russia. May mga bansang mas malaki pa ang ginastos sa pagbili ng langis sa Russia kaysa sa donasyong na ibigay sa Ukraine kahit may digmaan. Unti-unti nang nawawala ang kapangyarihang iyon. Sa bawat bagong parusa, dahan-dahang pinapatay ang ekonomikong lifeline mula sa kanluran. Habang lumalakas ang suporta sa Ukraine, bawat bansang Europeo ay gumagawa ng malalaking pangako para sa Ukraine at sa koalisyon. Ang Pransya at ang United Kingdom ay nag-uusap tungkol sa pagpapalawak ng kanilang nuclear deterrence para masaklaw ang buong Europa na magpapalaya sa mga Amerikanong misil mula sa kanilang mga imbakan sa buong kontinente at magpapabawas ng pagdepende sa pulisya ng United States. Pumayag ang Alemanya na itaas ang gasto sa militar sa 5% ng gross domestic product na 15% nito ay para sa paggawa at pagpapanatili ng infrastruktura. Ang Romania at Dinamarca ay may sariling plano para suportahan ang pagbili ng militar na kagamitan ng Ukranya. Ang una, sa pamamagitan ng pagbili ng mga drone para sa Romania at Ukranya, at ang pangalawa ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Ukranya na magtayo ng mga pabrika ng militar sa loob ng Dinamarca. Akala ni Putin, hindi mangyayari ang ganitong pagkakaisa ng Europa. Batay ang kanyang pananakop sa paniniwalang magkakawatak-watak ang Europa
at uunahin ang enerhiya kaysa seguridad at moral na tungkulin. Sa halip, seryoso ng pinag-iisipan ngayon ng European Union na magtayo ng isang permanenteng hukbo na kapantay mismo ng United States pagdating sa paggasta at kahandaan sa militar. At kahit na magtagumpay ang Russia sa militar, magiging pyrrhic ang tagumpay na halos hindi na ito maikakaiba sa pagkatalo. Nakakabigla ang bilang ng mga buhay na nawala dahil sa digmaan. Ayon sa mga pagsusuri ng kanluran, mahigit 1,000,000 na ang kabuuang bilang ng mga nasawi at malubhang nasugatan sa digmaan. Mas malaki ang epekto nito sa kultura ng Russia dahil umuwi ang mga sundalo na wasak at sugatan mula sa digmaan. Sabi ng Kremlin, sa Hunyo 2025 mga 100 at 40,000 sundalong Ruso ang babalik sa sibilyang buhay matapos lumaban sa digmaan kontra Ukraine. Inaasahan na maraming veterano ang makararanas ng post-traumatic stress disorder at magpapakita ng marahas na ugali. Pagsapit ng Marso 2025 mahigit 750 katao na ang napatay o nasaktan ng mga veterano sa Rusya. Karamihan ay kamag-anak at kaibigan. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Rusya, 1 sa 5 veterano ng digmaan ay may post-traumatic stress disorder at mas marami pang tao ang tuluyang umalis sa hukbo sa pamamagitan ng iba pang paraan. Batay sa investigasyon ng Front Intelligentsia, mahigit 50,000 sundalong Ruso ang tumakas noong Mayo 2025 at tinatayang aabot sa 70,000 ang bilang bago matapos ang taon. Ilang tumakas na sundalong Ruso ay kusang nagpapakulong sa pamamagitan ng paggawa ng krimen para hindi na muling makapaglingkod sa militar. Mas maganda raw ang kalagayan ng mga bihag ng digmaan sa Ukraine kaysa sa Rusya. Ito ang pinakamatinding moral na kabiguan ng militar, kung saan mas pinipili ng sundalo ang sumuko kaysa maglingkod sa sariling bansa. Lampas pa sa gastos ng digmaan ang pinsalang pang-ekonomiya. Ayon sa mga autoridad ng Rusya, mahigit kalahati lang ng mga nagbalik na sundalo ang nakahanap ng trabaho. Karamihan sa mga trabahong iyon ay nasa seguridad o pisikal na paggawa na may sahod na 40 hanggang 60,000 rubles kada buwan. Ihambing ito sa ipinangakong mahigit 150,000 rubles na sahod ng militar kada buwan noong digmaan. Hindi sila makakaangkop at malamang babalik para sa mas mataas na sahod, bonus o kompensasyon. Sa madaling salita, lumikha ang gobyerno ng isang uri ng militar na tanging sa pamamagitan ng patuloy na digmaan lang mapapanatili ang kanilang pamumuhay. Ito ang death spiral na nilikha ni Putin. Ang ekonomiyang pangdigmaan ay nagdudulot ng pagdepende sa militar, habang unti-unting nagsasara ang mga industriya dahil sa kompetisyon at parusa. Ang solusyon ay dagdag na digmaan, pagre-recruit, at militarisasyon ng ekonomiya. Bawat ikot ng spiral ay lalong humihigpit ang tanikala sa kinabukasan ng Rusya. Maaaring magresulta ito sa pagbagsak ng rehimen ni Putin at ng Federasyon ng Rusya. Matinding pinsala ang tinamo ng mga tangke at mga armored na sasakyan sa digmaan sa Ukranya dahil ito sa first-person view drone attacks ng parehong panig. Parehong nabawasan ng Russia at Ukraine ang gamit ng tangke at armored vehicles sa silangang frontline ng Ukraine noong tag-init 2025. Mabilis na inaalis ng Russia ang kanilang mahal at madaling maubos na armor sa frontline. Mas pinipili ang opensibong taktika gamit ang maliliit na infantry group kaysa armor formations. Ngunit habang nagsisimula na ang malamig at maulang panahon o tinatawag na Rasputika, nagiging kinakailangan na muli ang paggamit ng mga protective armor. Sa bagong video mula Frontline, ang proteksyon sa panahon ay hindi na pangunahing alalahanin. Sa ulat mula Zaporizhia, napahinto ng puwersang Ukrainian ang Russian armored assault vehicles sa kalsada. Bago mahuli ang mga sumusukong elite Russian troops na nakaligtas, dumating ang Russian first-person view drone at iniulat na pinatumba ang sarili nilang tropa. Dagok ito hindi lang sa limitadong supply ng armored vehicle ng Russia, kundi pati-pati sa kanilang limitadong tropa. Una, ilalarawan ng sitwasyon. Ayon sa ulat na inilathala ng isang pro-Ukrainian na military blogger na nag-uulat mula sa Ukraine, nangyari ang kapalpakan sa papalapit na bahagi ng Malatok Machka, isang makitid at pahabang baryo sa labas ng bayan ng Orikhiv. Mahalagang bahagi ng depensa ng Ukraine ang Orikhiv sa timog silangang Zaporizhia. Ito ang isa sa pinakamatibay na sektor sa pagitan ng teritoryong okupado ng Russia
at lungsod ng Zaporizhia. Isa itong mahalagang posisyon para sa magkabilang panig, lalo na habang papalapit ang taglamig. Mas gusto ng magkabilang panig ang komportabling mga gusali sa loob ng lungsod kaysa manatili sa nagyeyelong hukay sa labas. Pagdating ni General Frost, na di maiwasan, ganoon din ang totoo sa bawat bayan at nayon na pinag-aagawan sa harapan. Ngunit ang Orikhiv at ang mga paligid nito ay namumukod tangi sa mapa bilang isang mahalagang target. Kapwa para sa mga Ruso na sakupin at sa mga Ukranyano na mahigpit na panghawakan para sa kanilang buhay. Ang opensiba ng Russia sa Zaporizhia noong 2025 ay nakatutok sa tatlong pangunahing direksyon. Sinusubukan nilang sumulong pahilaga papuntang Zaporizhia mula sa Kaminske, sa parte ng oblast na hawak ng mga Ruso. Ngunit matapos ang ilang paunang tagumpay, kabilang ang pagkakakuha sa pamayanan ng Plavny, halos naipit na sila sa labas ng Stepnohirsk sa loob ng ilang buwan. Ang isa pang pangunahing opensiba ng mga Ruso ay patungo sa malaking kutan ng mga Ukrainyano sa silangang Zaporizhia, ang Huliaipole. Dahan-dahan nilang pinasok ang mga fortifikasyon ng mga Ukrainyano sa silangan ng lungsod. Nasakop nila ang karamihan o lahat ng Pol, Davka at Malinivka sa matinding labanan. Malayo pa rin sila sa target nila. Ang ikatlong direksyon ay Orokhiv. Problema ng mga Ruso dito. Sa silangan at kanluran ng Orokhiv, matatagpuan ang pinakamakakapal na depensa ng Ukrainyano. Sa labas ng Donetsk, walang ligtas na paraan para lapitan ito. Kaya mukhang pinili ng Russia ang direktang ruta sa matibay na Malodokmachka bilang pinakamagandang opsyon sa mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, matagumpay at medyo madali na napigilan ng Ukraine ang mga pagsulong ng Russia sa mahalagang direksyong ito sa buong tag-init. Ang pinakamagandang nagawa ng mga Ruso ay nakuha nila ang Novopokrovka at nakalapit sila sa Malotokmachka noong mas maaga ngayong Oktubre. Ngayon, mahirap mapasok ang depensa dito, maliban kung gagamit ng armored na sasakyan para mailapit ang sundalo sa posisyon ng Ukraine at subukang paalisin sila. Kaya sinubukan ng mga Ruso ang lumang estilo ng pag-atake gamit ang sunod-sunod na mga armored na sasakyan. Ayon sa ulat, may piling unit ng Vozdushno-Desantne Vojska o Russian Airborne Forces sa loob ng mga sasakyan. Para sa mga Ruso, ang pagtawag dito na sakuna ay isang malaking pagpapakumbaba sa 26 armored vehicles at tangke na umatake. 22 ang nawasak ng Ukraine sa isang araw. Mukhang dahan-dahan ang naging pag-atake. Hindi sabay-sabay. Mababa ang kalidad ng geolocated na footage sa ulat. Kaya mahirap tukuyin ang totoong nangyayari. Sa mga ipinakitang bahagi, kitang-kita ang ilang unit ng nasusunog at wasak na Russian armor. Makikita rin ang hindi bababa sa 2 sundalong Ruso na sumuko sa Ukranya. At dito na nagiging masama ang kwento. Ayon sa ulat, ang mga tropang Ruso na nakaligtas sa pagkasira ng mga armored sasakyan at tangke ay naglalakbay na magkakahiwalay sa bukirin. Ilan sa kanila ay kumuha ng simpleng depensa na halos walang taguan o suporta. Karamihan sa kanila ay basta na lang tinarget ng mga Ukrainian kamikaze first-person view drone, habang ang ilan na natira ay piniling maging maingat kaysa maging matapang at sumuko habang may pagkakataon pa sila. Ngunit ayon sa ulat, bago pa sila mahuli, dumating ang mga Russian kamikaze drone sa lugar at tinapos ang sarili nilang mga tropa. Malabo ang kuha pero tila isang sundalo ang lumalabas sa pwesto na nakataas ang kamay. Dinala siya sa likod ng mga Ukrainian ng 2 sundalong tumanggap sa kanyang pagsuko at ginawang bilanggo ng digmaan. Pagkatapos, may larawan na nagpapakitang ang drone ay umatake sa mga Ruso, hindi sa mga sundalong Ukrainian. Di malinaw sa larawan kung drone ba ang naghulog ng pampasabog o lumipad papunta sa kanya. Pareho, syempre, ay karaniwang paraan kung paano pumapatay ng tao ang mga first-person view drone. Sa kasamaang palad, sobrang labo ng larawan kaya hindi natin masabi. Gayunpaman, ito na ang pangalawang ulat ng isang Russian drone na pumatay sa sarili nilang sundalo na sumusubok sumuko sa direksyon ng Zaporizhia nitong nakaraang linggo. Noong Oktubre 22, nag-post ang Defense Forces ng Southern Ukraine ng video sa Telegram na ayon sa kanila ay nagpapakita ng parehong insidente. Ngayon sa Stepnohirsk, mas malinaw ang video kumpara sa isa mula sa Malad-Tokmachka. Makikita ang isang sundalong Ruso na tila sumusuko
Ngunit halatang nag-aalala sa drone na nasa itaas niya. Naghulog ng pampasabog ang drone sa kanya. Ayon sa pinagmumulan ng Ukranya, napagtanto ng sundalo na wala ng pag-asa ang patuloy na pakikipaglaban at ibinaba na niya ang kanyang sandata. Agad siyang napatay matapos mahulugan ng pampasabog ng Russian drone ayon sa Ukrainian command. Sa halip na hayaang mabuhay ang kanyang kasamahan, ibinagsak ng operator ng kalabang drone ang isang pampasabog sa kanya. Agad na tinapos ang buhay ng sundalong sumusubok na sumuko. Ayon sa The Post, patunay ang insidenteng ito na hindi pinapahalagahan ng kalaban ang buhay, kahit ng sarili nilang sundalo, at handa itong gumawa ng malulupit na aksyon upang itago ang pagpapakita ng kawalan ng kagustuhang lumaban ng sarili nitong mga tauhan. Sa footage, maaaring magtanong ang ilan kung paano natiyak na Russian drone ang pumatay sa Russian sundalo at hindi Ukrainian drone. Hindi malalaman base lang sa footage. Ganoon din ang totoo sa video at mga larawan na ibinahagi mula sa nabigong pag-atake ng Russia sa Malatok-Machka. Gayunpaman, pareho pa rin ang punto ng ulat. Ipinapakita ng insidente kung gaano kababa ang pagpapahalaga ng utos ng kalaban sa buhay ng kanilang mga sundalo. Sa kasong ito, hindi lang mga karaniwang sundalo na madaling palitan ang sinasadyang pinapatay ng sariling kampo. Isa ito sa pinaka-elite na puwersang pandigma ng Rusya. Ang Vozdusno-Desantne Vojska ay mabilis na tugon at estratehikong reserba ng sandatahang lakas ng Rusya. Itinatag noong 1972 matapos mabuwag ang Unyong Soviet. Sila ay isang independenteng sangay ng labanan na direktang naguulat kay Hepe Valery Gerasimov at nasa utos ni Pangulong Vladimir Putin. Kilalang tinatawag ang Vozdusno-Desantne Vojska bilang Blue Berets, Winged Infantry, tropang ni Tito Vasya at mga anghel ng kamatayan. Ang kanilang motto ay walang iba kundi kami. Ang palayaw na Blue Berets ay mula sa kanilang ultramarine na beret. Minsan silang inihahalin tulad sa United States Marines dahil sa kanilang elitistang katayuan at impluwensya sa politika. Gayunpaman, pagdating sa kanilang operational na doktrina at estruktura, mas malapit silang kahalintulad ng mga airborne forces ng NATO, tulad ng United States 82 Airborne 11 Test Parachute Brigade ng Pransya o FAL Schermjäger ng Alemanya. Katulad ng NATO, ang Vozdusno-Desantne Vojska ay binubuo ng airborne at air assault na unit na may estruktura ng dibisyon, brigada at rehimento sa iba't ibang antas ng operasyon. Noong 2024 umabot sa 60,000 ang tauhan ng puwersa matapos ang espesyal na operasyong militar ng Rusya sa Ukraine. Ganap na mekanisado, gumagamit ito ng airborne na sasakyan tulad ng BMD series na may mas mataas na firepower kaysa sa ibang puwersa. Kasama sa puwersa ang elite na unit gaya ng ika-45 Guards Spetsnaz at ika-11 Guards Airborne Brigade. Pinapanatili ang mga institusyong pangsanay tulad ng Ryazan Guards Higher Airborne Command School, pangunahing akademya ng opisyal ng Vozdusno-Desantne Vojska at Ulyanovsku Subarov Military School na nagsasanay ng mas batang kadete. Kasama sa misyon nila ang paggawa ng independenteng operasyon, pagsuporta sa mas malaking hukbo, at pagserbisyo bilang mataas na kahandaang puwersa para sa krisis o estratehikong pag-atake. Sa digmaan, tulad ng iba sa magkabilang panig, nagbago ang kanilang papel. Mula sa tradisyonal na airborne assault, pinalawak na nila ang operasyon sa air, mobile at mekanisadong infantry, pati na rin ang paggamit ng drone units na mahalaga ngayon sa digmaan sa Ukraine. Dahil dito, mahalagang instrumento sila para sa estratehiya ng Russian General Staff. Pinahahalagahan sila dahil sa kanilang mataas na kahandaan, mobilidad, at elite na pagsasanay na nagbibigay daan sa kanila na mabilis tumugon sa mga krisis sa rehiyon o magsagawa ng operasyon sa likod ng linya ng kalaban. Sa totoo lang, iyon ang teorya. Sa aktual na sitwasyon, nagbago ang pangangailangan kaya napilitang gamitin ng Rusya ang mga ito sa di-perpektong papel. Sa kontraopensiba ng Ukraine noong 2023, ginamit ng Rusya ang elite nilang paratrooper bilang ordinaryong infantry para depensahan laban sa pagsulong ng Ukraine. Digmaan. Noon pa man, pinaghihinalaan na ng mga annals na ang Vozdusno-Desantne Vojska base sa mga nakaraang pagkatalo at kabiguan at sugatan na mula sa labanan ay baka sa pangalan na lang airborne. Sinabi noon ni Sergei Shoigu, ministro ng depensa ng Russia,
na may mga hakbang para palakasin ang kakayahan sa labanan ng Vozdушno-Desantne Vojska, tulad ng pagbuo ng bagong airborne assault units. Dagdag pa niya, magdadagdag ang Moscow ng suporta, pagkukumpuni, recovery, artillery, at mga bagong armas at kagamitan sa lahat ng Vozdушno-Desantne Vojska Division. Ayon sa Institute for the Study of War, kung maisa sa katuparan nga ang mga karagdagang unit na ito, malamang na magagamit ng militar ng Russia ang mga division ng Vozdушno-Desantne Vojska na halos kapareho ng paggamit nila sa mga motorized rifle division sa hinaharap. Mas madalas nang umaakto bilang combat infantry ang mga elemento ng Vozdушno-Desantne Vojska sa Ukraine, katulad ng motorized at rifle division. Pagkalipas ng 2 taon sa bukirin ng Orokiv, parang paraan lang iyon ng pagsasabi ang Vozdушno-Desantne Vojska ay ginawang dagdag na karne para sa gilingan ng laman. Patas pa rin silang target ng mga drone ng Russia kahit sumuko sila. Kaya paano natin masisiguro na ang mga kuha sa ulat mula sa Ukraine ay tiyak na nagpapakita ng mga puwersa ng Vozdушno-Desantne Vojska na tinatamaan ng mga drone ng Ukrainian at o Russian at yung mga drone ng Ukrainian? Sa totoo, imposibleng malaman mula sa kuha dahil sobrang labo. Pero may ilang pahiwatig. Una, maaaring iyon nga ang kakaibang ultramarine na beret na suot nila sa kanilang mga ulo. Ngayon, ang iba pang kilalang puwersa ng Russia na kasali sa Ukraine ay nagsusuot din ng katulad na kulay. Ang naval infantry o mga marino ay nagsusuot ng itim na beret. Ang mga interior troops ay kulay maroon ang beret. At ang Federal Security Service, Border Service naman ay berde ang suot. Pangalawa, kilala na nag-ooperate sa lugar ang mga puwersa ng Vozdушno-Desantne Vojska. Ayon sa mga ulat mula sa frontline ng Russia, bahagi ng ikapitong Vozdушno-Desantne Vojska Division at drone operators ng 108 Airborne Regiment ay umatake malapit sa Primorske at Stepnohirsk sa direksyon ng Zaporizhia. Ang ilan sa mga unit na ipinadala mula sa rehiyon ng Sumy papuntang Pokrovsk noong Setyembre ay maaaring naitalaga rin patungo sa Orokiv, kung buhay pa man ang ilan sa kanila. Ayon sa utos ng militar ng Ukraine, 14,000 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan sa lugar ng Pokros mula pa noong huling bahagi ng Agosto. Hindi pa independyenteng nabeberipika ang mga pahayag. Ipunin lahat ng ebidensya. Mukhang totoo na ang mga larawan ay nagpapakita ng elite Vozdушno-Desantne Vojska paratroopers na ibinabagsak sa gitna ng labanan. Paano kung totoo na tinamaan sila ng sarili nilang drone? Dagdag ito sa ebidensyang ipinakita ng Ukraine na ang ganitong parusa ay ginawa ng mga opisyal ng Russia para pigilan ang maramihang pagsuko. Ayon sa ulat, kung hahayaan ng command ng Russia ang pagdami ng mga sumusukong sundalo, lalo pang hihina ang disiplina at lalaganap ang pagdesert at pagtanggi, nahahantong sa pagkawala ng mga tauhan. Para maiwasan ito, nagbabalik ang mga opisyal ng pananakot sa pamamagitan ng pampubliko at pribadong parusa, ngunit may kapalit ito. Ang pagpatay sa sumusukong sundalo ay maaaring bumagal sa pagsuko. Pero ipinapakita rin nito sa mga bagong recruit na hindi pinapahalagahan ng mga opisyal ang kanilang kaligtasan. Ang mga voluntaryo o kontraktual na recruit na nakasaksi nito ay malamang hindi na sumali. Nagdudulot ng matagalang problema sa pagre-recruit at kahandaan para sa isang hukbo na ayon sa Ukraine at sa kanluraning media ay winasak na ng matitinding pagkalugi. Ayon sa lahat ng palatandaan, bukod sa pagdanas ng napakaraming kaswalti, sinabi pa ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ngayong linggo na umabot na raw sa mahigit 13 milyon ang bilang ng mga kaswalti ng Russia. Dumarami rin ang mga tumatakas na sundalong Ruso, batay sa screenshot ng isang slide na umano'y nag-leak mula sa isang internal na presentasyon ng Russia. Tinaya ng Ukrainian military analyst na si Front Telegens noong Marso na umabot sa 50,500 at 54 ang kabuang kaso ng Russian absent without official leave mula simula ng pananakop ng Russia. Pinatutunayan ito ng record ng korte ng Russia na may mahigit 20,000 kasong kriminal kaugnay ng desersyon, hindi autorisadong pagliban, at pagsuway mula huling 2,000 at 23 hanggang Mayo 2000 at 25. Ayon sa mga ulat, tumaas ang mga kasong ito noong 2000 at 24 at 2000 at 25 at tinatayang aabot sa 70,000 ang desersyon sa 2000 at 25. Maaring maapektuhan nito
ang 10% ng puwersang Ruso sa Ukraine. Noong Setyembre 17 sinabi ni Putin sa isang pagpupulong ng parlamento na 70,000 sundalong Ruso ang ipinadala sa Ukraine. Ano ang dahilan ng pagdami ng mga tumatakas? May mahigpit na parusa ang Russia para sa pagtakas, kabilang ang hanggang 15 taon sa kulungan para sa pagtakas o mukhang kamatayan sa pamamagitan ng Russian kamikaze drone. Dahil ito sa matinding casualty, mahinang pamumuno, malupit na kalagayan sa Penal Storm Z unit, at lumalaking pagkadismaya. Ayon sa ulat, tinulungan ng grupong Get Lost ang 26,000 hanggang 48,000 Ruso na umiwas o tumakas sa serbisyo militar. Gayunpaman, kahit na mukhang malala ang sitwasyong ito para sa Russia, mas malaki ang problema ng Ukraine pagdating sa pag-desert at hindi autorisadong pag-abandona ng kasumpasadyasang ng mga posisyon. Bilang tugon sa isang katanungan ng Ukrainian news portal na Ukrainian Truth, inihayag ng opisina ng Prosecutor General ng Ukraine na halos 200,000 kaso ng pag-abandona sa unit militar at pag-desert ang binuksan ng mga tagapagpatupad ng batas mula Enero 2022 hanggang Setyembre 2025 higit. 235,600 kaso ang may kinalaman sa absent without official leave at 53,700 at 54 naman sa desert. Ayon sa ulat, dumami rin ang mga kaso noong 2025 ayon sa Berliner Zeitung at iba pang mapagkukunan. Noong nakaraang taon, doble ang tumakas na sundalo kaysa sa unang 25 taon ng digmaan. Mahigit 29,000 sundalo ang bumalik sa pwesto matapos gawing simple ng Ukraine ang proseso ng pagbabalik ng walang kaso. Pero mukhang mas marami pa rin ang umaalis kaysa sa mga bumabalik. Ang mga dahilan na binanggit para sa malalaking bilang na ito ay katulad ng mga dahilan na binanggit para sa mataas at patuloy na tumataas na bilang ng pagtalikod sa hukbo ng Russia. Pagod, kulang sa pagsasanay, hindi malinaw na termino ng serbisyo, pagkadismaya, kakulangan, mababang sahod, korupsyon, at mahinang pamumuno ng militar na nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa mga commander at malalaking pagkalugi. Malawakang naibalita ang problema ng Ukraine sa kakulangan ng tauhan para depensahan ang frontline at itulak paatras ang Russia, lalo pang nagpapalala sa kanilang problema sa mobilisasyon ang mga pagtalikod. Noong Enero, iniulat ng Kiev Independent na halos 6 na milyong lalaking Ukrainian ang hindi nag-update ng impormasyon sa mga sentro ng pagpaparehistro militar. Karamihan sa kanila ay malamang walang sapat na dahilan para ma-defer o ma-exempt. Ipinapahiwatig nito na maraming bilang ng mga tao ang maaaring umiiwas makipag-ugnayan sa mga autoridad upang makaiwas sa mobilisasyon. Idagdag mo pa ang pampublikong pagtutol sa mobilisasyon at ang pag-aatubili ng Ukraine na magpa-conscription sa mga wala pang 25 anyos, mas lalong tumitindi ang problema ng pag-desert. Lalo na't mas kakaunti na ang bilang ng mga puwersa ng Ukraine kumpara sa kalaban. Noong Setyembre, sinabi ni Oleksandr Syrsky, ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, na mas marami ang puwersa ng Russia kaysa sa Ukraine ng 300 sa kabuuan at 46 na beses sa mga pangunahing harapan. Kung 70,000 sundalo ang Russia sa frontline, nangangahulugan ito na nasa 200 at 70,000 aktibong tauhan ang Ukraine na lumalaban. Pinalalaki ng magkabilang panig ang isyu ng pagtalikod ng kabilang kampo at kung anong sinasabi nito tungkol sa kanilang taktika at malasakit sa mga sundalong nasa unahan. Sa katunayan, kung susuriin ang magkakaibang kwento tungkol sa nangyayari sa digmaan sa pangkalahatan, maaaring magmukhang parang dalawang magkaibang labanan ang kanilang nasasaksihan. Ayon kay Gerasimov kay Putin noong Oktubre 26, may hanggang 5,000 tropang Ukrainian ang napalibutan sa Kupiansk at 5,000 at 500 sa paligid ng Pokrovsk. Kinukumpirma ng mga gumagawa ng mapa na kaalyado ng Russia ang ilang teritorial na pag-aangkin. Tinawag ni Zelensky ang mga pag-aangkin na ito na kasinungalingan. Sumasang-ayon dito ang Deep State at Institute for the Study of War. Iba ang ipinapakitang larawan. Tulad ng kwento sa Malat Tokmachka, sinasabi ng mga Ruso na nagtayo sila ng posisyon sa bayan na maaaring gawing tulay papuntang Orokiev. Kung totoo yon, marahil ay dahil ito sa 4 na armored vehicles na hindi nasira ng mga puwersang Ukrainian sa ating tampok na ulat. Maaaring nakapagpadala sila ng ilang Vozdushno-Desantne Vojska na tropa at nakakuha ng posisyon sa bayan. Itinanggi ng Ukraine ang presensya ng mga Ruso doon at kung tama ang pagtatasa ng Kiev, lalo lang nitong pinapakita kung gaano kalala
ang pagkabigo ng opensiba ng Russia sa Zaporizhzhia. Ipinadala ng mga puwersa ng Moscow ang kanilang mga elite na paratrooper, armor, at maging ang sarili nilang mga drone sa labanan. Ngunit nawala rin ang lahat ng ito sa parehong mga bukirin na inaasahan nilang masakop. Palatandaan ito na nauubos na ang elite forces ng Russia dahil sa sarili nilang kaguluhan. Kakates lang subukan ng Russia ang nuclear-powered Burevestnik cruise missile. Ipinagmamalaki ang halos walang limitasyong abot at hindi masukat na mapanirang lakas. Tinawag ni Vladimir Putin ang missile na ito na hindi matatalo at inilarawan naman ng pinuno ng hukbong Ruso bilang isang lumilipad na Chernobyl. Sa papel, ito ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa mundo. Pero sa aktwal, lubos itong kapalpakan, isang pagpapakitang gilas na walang halaga sa totoong buhay at may madilim na kasaysayan ng kabiguan at kaguluhan. Ito ang buong kwento ng Siyam M700 at 30 Burevestnik na missile. Kabilang na ang mga bahagi na ayaw ipaalam ni Putin kanino man. Kakatapos lang ng unang long-distance test flight nito. Pero ang Burevestnik, na kilala rin bilang Skyfall ng NATO, ay dekada nang dinedevelop. Ayon kay Professor Mark Gagliotti, analyst ng Russia at mananaliksik sa Royal United Services Institute, nagsimula ang proyekto noong panahon ng Soviet. Sinabi niya, ang mga bagong sistemang ito ay nagmula pa noong panahon ng Soviet. Inalis lang sila sa estante at binigyan ng bagong pondo. Noong 2000 at isa halos kasabay ng paghahanda ng Estados Unidos na umalis sa Anti-Ballistic Missile Treaty. Isang taon pa lang rehimen ni Putin. Muling binuhay ng Russia ang proyektong ito na dekada ng luma. Batay sa pundasyong itinayo noong Soviet era, nagsimula silang gumawa ng bagong uri ng misil, isang nuclear-powered cruise missile na kayang lampasan ang interceptor-based missile defense at tumama sa kahit anong lokasyon sa mundo mula sa napakalayong distansya. Madaling maintindihan kung bakit gusto ng Rusya bumuo ng ganitong sandata. Ang mga rocket-powered missile ay may limitadong oras ng paglipad at abot. Palaging limitado ang gasolina na kaya nilang dalhin. Ngunit ibang-iba ang missile na gaya ng Burevestnik. Bagaman hindi lubos na alam kung paano ito gumagana o kung ano ang mga panloob na mekanismo at pangunahing bahagi nito, alam na ito ay pinapagana ng sarili nitong nuclear fission reactor at, malamang, isang ramjet engine. Sa prinsipyo, simple ang paggana nito. Habang lumilipad ang misil sa himpapawid, ang hangin ay pinipilit papasok sa lagusan ng makina. Ang hangin na iyon ay pinapainit gamit ang tulong ng nuclear reactor, na nagiging dahilan para ito ay lumawak sa napakabilis na bilis. At lumalabas ang hangin sa makina sa pamamagitan ng nozzle sa likuran, na nagbibigay ng tulak para magpatuloy ang paglipad ng misil. Sa sistemang ganito, ang isang nuclear-powered na misil ay maaaring lumipad ng mas malayo at mas matagal kumpara sa kahit anong karaniwang misil. Sa teorya, kaya nitong maglunsad mula sa isang lugar at maglakbay ng libu-libong milya sa kabila ng mundo, gumawa ng mga pag-iwas na maniobra sa ere upang makaiwas sa depensa ng kalaban sa himpapawid, at maaari pa itong magpalipad-lipad sa isang lugar ng ilang oras, kung hindi man mas matagal pa, bago tuluyang tamaan ang target nito. Nagbubukas ito ng mga hindi pa nararanasang oportunidad para sa anumang puwersang militar na may kontrol sa ganitong sandata. Magkakaroon sila ng kakayahang umatake sa kahit anong kalaban o infrastruktura saan man sa mundo, anumang oras na nais nila. Halos walang kapantay itong panakot, lalo na kung may kasamang nuclear warhead. May isa lang problema. Sinubukan ng Estados Unidos, ang pangunahing puwersang militar sa mundo, gumawa ng ganitong misil halos 70 taon na ang nakaraan. At sa huli, iniwan nila ang proyekto matapos makita kung gaano ito kagulo at kadelikado. Noong 1950s, sinimulan ng United States Air Force ang pag-aaral sa paggamit ng nuclear-powered eroplano at misail para sa kanilang proyekto sa nuclear propulsion ng sasakyang panghimpapawid. Unang sinuri noong dekada 50 ng mga inhinyero na sina Frankie Rom at Eldon W. Sams mula sa National Advisory Committee for Aeronautics Lewis Research Center ang ideya ng nuclear ramjet engine. Kasabay nito, inaaral din ng United States Atomic Energy Commission ang posibleng paggamit ng nuclear rocket bilang upper stage ng intercontinental ballistic missile. Epektibong hinahanap nila ang mga paraan kung paano magagamit ang kakaibang kakayahan ng nuclear power upang makagawa ng mga misil
na kayang pumunta ng mas malayo at tumagal ng mas matagal kaysa sa anumang naimbento noon. Noong Enero 1, 1957 sumunod na hakbang ang ginawa ng United States Atomic Energy Commission at Air Force. Inilunsad nila ang Project Pluto at inutusan ang mga inhinyero sa Lawrence Radiation Laboratory sa Berkeley, California upang aktwal na buuin at subukan ang kauna-unahang nuclear ramjet engine sa mundo na kayang magpaandar ng isang supersonic low-altitude missile. Ang supersonic low-altitude missile naging napakalaking gawain ang Project Pluto. Kinailangan ang bagong pasilidad na may eksaktong espesipikasyon para mabawasan ang panganib sa pagtrabaho sa sobrang radioactive na bahagi. Kasama rito ang isang espesyal na gusali para sa disassembly na tinawag na gusali 2,000 at 200 at isang na may mga pader na umaabot hanggang 8 talampakan ang kapal sa ilang bahagi. Kasama ang 4 na talampakang makakapal na lead glass na mga bintana para sa pagmamasid. May espesyal ding fallout shelter na malapit doon. Pwedeng pagtaguan ng mga siyentipiko kung may malaking nuclear sakuna. Kailangan ng espesyal na riles ng tren sa research complex para mailipat ang radioactive na test reactor sa test site at pabalik. Umabot ng $12 milyon ang ginastos para maitayo ang mga kinakailangang pasilidad. Nakatumbas ng halos $12 milyon din sa panahon ngayon. Dapat gawin ang trabaho ng may lubos na pag-iingat at kasiguraduhan dahil kahit maliit na pagkakamali, pagkakaligtaan o maling kalkula ay maaring magdulot ng sakuna. Sa kabutihang palad, napili ang tamang tao para sa proyekto at natapos nila ang trabaho sa 2 eksperimental na makina. Tinawag na Tori 2 na siyang kauna-unahang nuclear ramjet engine sa mundo at nasubukan noong Mayo 1961 at Tori 2C na mas malaki at nasubukan naman noong Mayo 1964. Parehong gumana ang 2 makina kaya matagumpay ang mga pagsubok. Noong Hulyo 1, 1967 taon at kalahati matapos magsimula ang Project Pluto, opisyal itong kinansela. May 3 dahilan nito. Una, ang teknolohiya ng Intercontinental Ballistic Missile or Intercontinental Ballistic Missile ay napaunlad ng mas mabilis kaysa inaasahan ng mga eksperto sa militar. Dahil dito, nabawasan ang pangangailangan para sa mga nuclear-powered cruise missile. Dahil marami sa mga kaparehong benepisyo ay mayroon na ang mga Intercontinental Ballistic Missile, kaya nilang maglakbay sa malalayong distansya at tamaan ang target saan man sa mundo. Pati gumalaw ng napakabilis, mas mabilis kaysa tunog para makaiwas sa depensa ng kalaban sa himpapawid. Kung ikukumpara sa nuclear-powered cruise missile, mas mabilis at mas mahirap patamaan ng depensa ang Intercontinental Ballistic Missile. Pangalawa, may malinaw na alalahanin sa kalikasan at kaligtasan ng publiko sa pagsubok, pag-iimbak, pagtransport, at paggamit ng nuclear-powered na missile. Nalaman ng mga siyentipiko sa Project Pluto na ang walang shield na nuclear reactor ay nagdudulot ng nakamamatay na fission. Ang mga byproduct tulad ng cesium-100 at 37 at iodine-100 at 31 ay nailalabas sa atmosfera sa pamamagitan ng usok ng makina. Madaling sabihin, ang ganitong misil ay kayang kontaminahin ang madaanan, lasunin ang ekosistema at magkalat ng radioactive pollution sa malalayong lugar. Dahil dito, halos imposible itong subukan dahil walang makita ang mga opisyal na ligtas o angkop na lugar para gamitin ito. Pangatlo, at siguro pinakamahalaga, maraming panganib at hindi inaasahang bagay ang kaakibat ng paggamit ng nuclear-powered na makina at iba pang bahagi. Napakataas ng panganib na bumagsak ang misil at magdulot ng malaking sakuna at napakalaki rin ng mga hamon sa paggawa at pagpapanatili ng mga air-breathing na nuclear engine. Tumaas ang gastos at bagamat may mga tagumpay, maraming problema ang hinarap ng development team gaya ng pagkasira ng materyales sa neutron flux at pumapalya na electronic system. Tinitimbang ang paliit na benepisyo kumpara sa malalaking disbentahe. Nagdesisyon ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng United States na itigil ang proyekto at ituon ang pansin sa mas maaasahan, matatag, at abot-kayang intercontinental ballistic missile na teknolohiya. Ang United States, ang pinakamalakas na militar sa mundo sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ito agad nagdedesisyon
o sumusuko sa plano tulad ng Project Pluto kung walang matibay na dahilan. Kaya naman, dapat ay natutunan na sana ng Rusya ang isang malinaw na aral mula sa kwentong ito. Dapat niyang maintindihan na hindi praktikal o pangmatagalan ang mga nuclear missile. Sana ay nakatipid ito ng oras, pera, at abala kung sinunod ang halimbawa ng Amerika at nagpatuloy sa ibang larangan ng pagunlad. Sa halip, muling binuhay ni Putin ang proyekto na hindi niya alam ay magdudulot ng sunod-sunod na trahedya at pagkamatay ng ilan. Simula nang ipagpatuloy ang trabaho sa Burevestnik, ilang beses nang pumalya ang pagsubok ng misil. Noong Nobyembre 2017 halimbawa, isang misil ang inilunsad mula sa Pankovo Test Range sa Yuzhny Island sa Arctic Ocean. Lumipad ito ng halos 2 minuto tinatahak ang 21 milya bago bumagsak sa Barents Sea sa pagitan ng Norway at Russia. May mga ulat ng 6 na nabigong paglulunsad. Ang mga Burevestnik na misil ay lumihis sa landas at nawalan ng kontrol dahil sa sira sa propulsion system at nuclear reactor. Kaya't ilang misil ay napunta sa kailaliman ng White Sea malapit sa hilagang kanlurang Russia. Tuwing nangyayari ito, naglalabas ng radyasyon at mapanganib na elementong gaya ng tritium at cesium na kumakalat sa hangin, yelo at tubig. Nilalason ang mga hayop at pinapadumi ang ekosistema sa loob ng maraming taon. Gaya ng dati, tinakpan ng Kremlin ang mga sakuna. At noong Marso 2018, tila hindi sila natinag sa mga kapalpakan ng misil. Umakyat si Pangulong Putin sa entablado para sa State of the Nation Address at opisyal na ipinakilala ang Burevestnik sa mga Ruso at buong mundo. Ipinakikilala ang kakayahan ng misil. Sinabi ni Putin, "Nagsimula kaming bumuo ng mga bagong uri ng estratehikong sandata na hindi gumagamit ng ballistic trajectory kapag papunta sa target. Dahil dito, walang silbi ang missile defense system. Talagang walang saysay. Isa rito ay maliit ngunit matibay na nuclear energy unit na pwedeng ikabit sa misil, gaya ng X-100 at isa air-launched missile natin o American Tomahawk missile. Pareho ang uri pero 2 beses mas mahaba ang saklaw, halos walang limitasyon." Ipinakita pa ng Pangulong Ruso ang isang animasyon ng misil habang ginagamit at sinabi niyang matagumpay na itong nasubukan. Isang low-flying stealth missile, ito na may nuclear warhead. Halos walang limitasyon ang saklaw. Unpredictable ang direksyon. At kayang iwasan ang missile defenses. Hindi ito kayang talunin ng kahit anong missile o air defense system ngayon o sa hinaharap. Uulitin ko ito ng ilang beses ngayong araw. Habang lumilipad, naabot ng nuclear-powered engine ang disenyo nitong kapasidad at nagbigay ng sapat na tulak. Matapos ang matagumpay na missile launch at ground test, pwede na tayong gumawa ng bagong stratehikong nuclear weapon system na may nuclear-powered missile. Matagal nang bihasa si Putin sa propaganda. At ang kanyang talumpati ay naglarawan ng isang makabago at nakakagulat na sandata. Sa totoo lang, ang Burevestnik ay nahihirapan pa ring makalipad noong panahon na binigkas niya ang talumpating iyon. Pagkalipas ng 1 taon, mas lumala ang sitwasyon. Noong Agosto 8, 2019 naranasan ng Burevestnik program ang pinakamalaki at pinakamahal na sakuna sa State Central Navy Testing Range malapit sa Neonoxa sa White Sea. Nagpadala ng espesyal na barko para kunin ang isang misil na bumagsak at lumubog sa tubig. Habang inaangat ang prototype mula sa dagat, sumabog ang liquid-fueled booster na nakakabit sa nuclear core ng misil nang madapuan ito ng hangin. Agad namatay ang 5 teknisyan sa sumunod na pagsabog. May mga karagdagang ulat na nagsasabing 2 o 3 pang tauhan ang namatay kalaunan dahil sa mga komplikasyon na dulot ng radyasyon, kaya umabot sa 7 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Ayon sa ulat, ang mga naapektuhan ay nagpakita ng sintomas ng matinding radyasyon tulad ng pagkabulok ng balat, pagdurugo sa tiyan, at pagkabigo ng mga organo. Ang iba pang mga tauhan sa lugar ng insidente ay nalantad sa napakataas at delikadong antas ng ionizing radiation. Patuloy silang nakaranas ng matinding sakit, paso, pagsusuka, at iba pang epekto. Bukod dito, maraming emergency worker, kabilang ang unang tumugon at paramedic, ay hindi nabigyan ng tamang babala o impormasyon tungkol sa aksidente. Dahil dito, nalantad sila sa nuclear radiation. Ilan ay nagulat ng mataas na white blood cells at posibleng pangmatagalang panganib sa kalusugan na di pa nailalathala.
Ang fallout mula sa pagsabog ay nagkalat ng mapanganib na elemento tulad ng strontium 91, barium 100 at 40, at lanthanum 100 at 40 sa paligid. Tumaas ang antas ng gamma radiation sa mga bayan at lungsod na milya ang layo, tulad ng Severodvinsk, na nasa humigit kumulang 19 na milya mula sa pagsabog. Isang sakuna ito na kumitil ng maraming inosenteng buhay. Nagbanta sa marami at nagdulot ng matagalang lason sa ekosistema. Pagkatapos ng isang pangyayaring gaya niyon, maraming general ng militar at mga pinuno ng mundo ang sana'y gumawa ng tamang desisyon. Ititigil na sana nila ang programa doon. Makarating ka sa malinaw na konklusyon na delikado na ito para ituloy. Pero hindi si Putin. Ang leader ng Russia ay palaging nagpapakita ng kawalang pakialam sa buhay ng tao. Wala siyang pakialam sa pagkamatay ng mga karaniwang mamamayang Ruso o sa pagkasira ng kalikasan. Basta mapanatili o mapalawak niya ang kapangyarihan, hindi mahalaga kung ilang buhay ang mawala o anong halaga ang bayaran ng mamamayan. Kaya hindi na nakagugulat na pinili niyang ituloy ang proyekto, kahit noong makipagkita siya sa mga byuda ng mga namatay. Ayon sa ulat, sinabi niya, "Siguradong gagawin nating perpekto ang sandatang ito." Sa madaling sabi, wala siyang pakialam kung ilan ang namatay o mamamatay pa sa trahedya sa White Sea. Gusto niya ang misil at gagawin ang lahat para makuha ito. Kaya nagpatuloy ang pag-develop hanggang sa kasalukuyan at sa napakabagong long-range test flight ng Burevestnik na misil noong Oktubre 26 kasama si General Valery Gerasimov. Kinumpirma ni Putin na natapos ng misil ang 14,000 kilometro o 8,700 milya na paglipad sa Arctic. Malinaw kong natatandaan na noong inanunsyo namin ang pagdevelop ng sandatang ito, kahit ang mga napakataas na antas, top class na mga espesyalista ay nagsabi sa akin, marangal ang layunin. Pero di maabot sa kasalukuyang pananaw ng kasaysayan. Muli, iyon ang pananaw ng mga top class na eksperto at ngayon natapos na ang mga mapagpasyang pagsusuri. Malinaw na marami pang kailangang gawin bago mailagay ang sandatang ito sa serbisyo at makumpleto ang lahat ng regulasyon. Gayunpaman, ayon sa pagkaintindi ko, natamo na ang mga pangunahing layunin. Ipinagmalaki ni Putin na natatangi ang produktong ito at wala pa sa mundo bago niya inanunsyo. Tukuyin natin kung anong uri ng armas ang bagong sistemang ito at ang mga posibleng gamit nito. Simulan ang paghahanda ng pasilidad para mailagay ito sa sandatahang lakas. Samantala, inihalin tulad ni General Gerasimov ang misil sa maliit na lumilipad na Chernobyl sa kakaibang paraan. Tinukoy niya ang kilalang nuclear power plant na pinakatanyag dahil sa sakuna noong 1986 kung saan sumabog ang isa sa mga reaktor nito. Ang mga nuclear military experts sa mundo ay tumugon sa balita na may pagkabigla, galit at pangungutya. Sinabi ni Jeffrey Lewis, isang eksperto sa nuclear non-proliferation mula sa Middlebury College, masamang pangyayari ito, panibagong sandatang parang science fiction na magdudulot ng kaguluhan at hamon sa arms control. Sa kanyang isinulat sa Kiev Post, ibinahagi ni Chuck Farah, isang dating squadron leader ng United States Navy Sea, Air, and Land Team 6, ang kanyang pananaw. Ang Burevestnik ay simbolo ng Frankensteinian na kahangalan, muling pagbuhay ng doomsday concept na matagal nang tinanggihan ng Estados Unidos dahil sa panganib at di praktikalidad. Sa desperadong pagsubok na ipakita ang kapangyarihan, sa gitna ng sunod-sunod na pagkatalo at ekonomikong pag-iisa, naging iresponsable ang Russia. Muling binuhay ang halimaw ni Frankenstein, kapalit ng buhay at pamana. Binanggit pa ni Farhan na ayon sa mga eksperto, hindi praktikal ang hindi protektadong disenyo ng ganitong misil. Hindi ito magiging lubos na maaasahan o ligtas. At kung itutuloy ng Russia ang pagsubok, tiyak na magdudulot ito ng malawakang radiological na kontaminasyon. Hindi estratehikong asset ang Burevestnik, kundi isang mapanganib at nakamamatay na palabas. Ang ruta ng paglipad nito ay lason sa marupok na Arctic, kung saan natutunaw ang yelo at nagpapalawak ng pagkalat ng radionuclides sa mundo. Ngunit ang pinakamalaki at matinding reaksyon ay mula mismo kay Pangulo Donald Trump ng Estados Unidos. Habang nasa Air Force One, tinanong si Trump tungkol sa Burevestnik test ng Russia at agad siyang sumagot. Alam nila na may nuclear submarine tayo, ang pinakamaganda sa mundo, malapit lang sa baybayin nila. Kaya, ang ibig kong sabihin, hindi naman kailangang maglakbay ng 8,000 milya at hindi sila nagbibiro sa atin, hindi rin tayo nagbibiro sa kanila. Hindi ko rin sa tingin na tama ang sinasabi ni Putin. Sa totoo lang, dapat mo nang tapusin ang digmaan.
Ang digmaang dapat 1 linggo lang ay 4 na taon na ngayon. Iyan ang dapat niyang gawin imbes na mag-testing ng mga misil. Malinaw ang pananaw ni Trump. Kung gusto ni Putin mag-mind games o takutin ang kanluran sa bagong sandata, tiyak na mabibigo siya. Sabi ng Pangulo ng Amerika, malakas din ang militar ng Amerika. May malawak na arsenal ng nuklear, nangungunang teknolohiya ng misil at mga nuklear na submarino sa estratehikong lokasyon sa buong mundo. Walang dahilan para matakot sa bagong misil ni Putin. Lalo na dahil palpak ang record ng sandatang ito. Habang hirap ang puwersa ng Russia sa Ukraine, lalo lang napapahiya ang Kremlin sa pagyayabang sa bagong teknolohiya ng misil. Kung hirap na nga silang sakupin at hawakan ang mga lungsod sa digmaan laban sa mas maliit na kalaban. Sa kabuuan, isa lang itong halimbawa ng kayabangan ni Putin na siya ring nagpapahamak sa kanya. Kahit iniisip ng leader ng Russia na nagpapakita siya ng lakas sa suot na uniforme ng sundalo at pagyayabang sa bago niyang misil. Sa totoo lang, ngayon lang siya naging ganito kahina at madaling masaktan. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa pagkadesperado ni Putin sa video na ito, na tumatalakay kung paano nagkunwari ang Russia ng isang pekeng tagumpay sa Ukraine kamakailan upang kumbinsihin ang mundo na sila ang nananalo sa digmaan. O, panoorin mo ang video na ito para makita kung paano pati ang mga magsasakang Ukrainian ay nakakahanap ng paraan para maloko ang mga puwersang Ruso. Pinapakita nitong mas mahina at maamo ang makinarya ng digmaan ng Kremlin kaysa akala ng marami. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para ikaw ang unang makaalam ng mga pinakabagong balita at malalaking kaganapan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine.